May grade. Ikaw ba? Si Pantes. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga, Teacher Celeste. Sino ang tayo magsitayo at tayo manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, Ama namin nasa langit, kami po ay nawain yung gabayan sa pang-araw-araw na gawain namin dito sa paaralan. Nawa po ay kami ay panatiliyo po ang aming kalakasan at ilayo po kami sa mga sasakit at sa malubhang kalandaman. Panginoon, kami po ay inyong gabayan sa pang-araw-araw na ito. Ito po ay aming dinadalangin, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli ako, si Binibining Celeste Aldose. Mga bata, gusto niyo po ng enerhiya? Opo! Meron ako dito ipine-prepare na exercise para magkaroon kayo ng enerhiya. Okay? Pwede na ba natin simulan? Opo! Tuwing umaga, exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumika. Exercise tayo tuwing umaga, exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumika. Sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising at agad mag-jogging. Sa plaza magpaplit-taplit. Ay ipapaling-paling. Baywang mo ay ipapinding-pinding. Ang braso mo't kamay ay isusuntok-suntok sa hangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sito, anim, lima, apat, tatlo, dalawa, isa. Exercise tayo tuwing umaga, Tuwing umaga, tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing katawan natin ay sumika. sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, Okay, mga bata, nagkaroon na ba kayo ng enerhiya? Okay, maaari na magsiupo ang lahat, pero bago kayo umupo, tingnan nyo muna kung mayroong basura sa ilalim na inyong mga upuan at lamesa at itapon ito sa tamang Basura. tamang basurahan. Wala po. Mga bata, sino ang natatandaan ang ating huwag kayong maingay? O mga bata, sino ang nakakatanda ng ating pinag-aralan kahapon? Okay? Pagkasunod-sunod ng pangyayari. Tama. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mga bata, meron ako dito ininandang maikling kwento at nais ko itong basahin sa inyo at unawain ang mga bawat pangyayari sa kwento. At lagyan ito ng bilang na 1, 2, 3, 4, 5 sa ang sagot. Okay, si Juan ay lumaki kulila. Bagamat hindi ito naging hadlang sa pagpursige niya sa buhay. Sa munang edad ay namulat siya sa kahirapan. Kaya naman naging biyasa siya sa iba't ibang paraan upang siya ay makapag-aral sa elementarya. Ngunit hindi ito naging madali. Nagtitinda siya ng mga basahan sa kalye at saka sa paaralan para sa pang-araw-araw na gastusin. Nagtuloy-tuloy iyon at sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang inaasam-asam at iyon ay ang kanyang diploma. At nagkaroon siya ng maayos na trabaho at maayos na sweldo. Maaari niyo ba itong basahin mga bata? Opo! Okay. Pwede niyo na itong basahin. Si Juan
Sweldo. Ma'am. Okay. Ma'am. Ma'am. Okay. Maaari mo ba itong basahin? Si Juan ay lumaking ulila bagamat hindi ito naging hadlang sa pagpupursige sa buhay. Okay, anong bilang ito? Ah! Sino ang gustong sumunod na sagot? Ma'am, si ano? Sino? Yawa. Si Renyo po. Sino ang gustong sumagot? Okay. Kita ako sa number 4. Kita ako sa number 4. Mi, number 4. Nakapidyo na Okay. yan! Ikaw? Maaari mo bang basahin? Okay, ang panglima? Ngunit hindi ito naging manali, nagtitinda siya ng basahan sa kalye at sa paral para sa pang-araw-araw na gastusin. Sa akin yun, no, ay lubos yun na uunawaan ang ating talakayan kahapon. Mga bata, meron ako ditong nais kasagutan sa inyo. Maaari niyong pindutin ang sagot. Tita, tita ako, tita ako. Teacher ako. Okay, babasahin ko muna ang tanong ha. Hindi pinayagan ng isang negosyante na mamili ng produktong maaaring ilabas sa merkado dahil siya ang nagsimula sa negosyo. Ano ang ibig sabihin ng may salungguhit na salita? Oh, Tama. tama. O, sino? Gusto mo mag-vote? Okay? Sky. Si Ana ay naalimpungatan kinaumagahan na wala ang kanyang ina sa kanyang tabi. Ano ang reaksyon ni Ana? Yan, tama. Okay, mga bata. Meron ba isang larawan? Okay, mga bata. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Okay? Okay, nagtatanim. Mga bata, kayo, naranasan niyo na bang magtanim? Okay, mga bata, ano ang ginagawa ninyo kapag kayo nagtatanim? Okay, tama, nagbukay. Ano ang ginagawa sa sunod ng larawan? Okay, Ilalagay yung buto. okay, nilalagay yung buto. Ay, sa pangatlo, Nagdidilig po. nagdidilig. Ay, sa panghuli, ano ang ginagawa? Okay? Tama. Yung mga bunga ay kinukuha na nila. Kayo mga bata, meron ba kayong tanim sa inyong mga tahanan? Ano ang ginagawa niyong pag-aalaga sa inyong mga halaman? Dinidiligan po. Yan, dinidiligan. Tama. Dapat araw-araw yung dinidiligan ang mga halaman. Ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga halaman? Ano ang nakukuha natin sa pagtatanim ng halaman? Okay, ka?
kailangan. Okay mga bata? Aba! Okay. Merong isang kwento. Si Maya ay inutusan ng kanyang nanay na bumili. Kamay nga eh. Si Maya ay inutusan ng kanyang ina na bumili ng tinapay at itlog sa tindahan. Ano ang nais niyong malaman sa kwento? Ulitin ko. Si Maya ay inutusan ng kanyang ina na bumili ng tinapay at itlog sa tindahan. Ngayon mga bata, ano ang nais niyong malaman sa kwento? O, ikaw. Ano ang kalagayan sa pagtutos ng magulang? Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng mga magulang? Meron ako dito ang isang kwento. Meron ako dito ang kwento. Okay, meron ako dito ang kwento. Ang utos ni nanay. Isang umaga, inutusan ni nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Heto ang pera. Matatandaan mo kaya ang utos ko? Opo, nanay. 3 itlog at 10 pandesal. Uulit-ulitin ko po para hindi ko po makalimutan. Sagot ni Maya. Sige, mabuti na isip mo yun, sabi ni nanay. Habang naglalakad si Maya, papuntang tindahan, paulit-ulit niya sinasabi ang bibilhin niya. 3 itlog, 10 pandesal. 3 itlog, 10 pandesal. 3 itlog, 10 pandesal. Nakarating na si Maya sa tindahan. Naroon si Aling Perla. Magandang umaga, Maya. May bibilhin ka ba? Tanong ni Perla. Ni Aling Perla. Opo, Aling Perla. 3 itlog at 10 pandesal po. Utos po sa akin ni nanay. Salamat po, Aling Perla, sabi ni Maya. Tumalikod na si Maya at nagsimulang maglakad pa uli. Maya, may nalimutan ka yata. Tawag ni Aling Perla mula sa tindahan. Oh, wala po. 3 itlog at 10 pandesal po ang binili ko. Sagot ni Maya. Nakalimutan mo magbayad, iha. Sabi ni Aling Perla. Ay naku po, pasensya na po, Aling Perla. Heto po ang bayad. Sabi ni Maya. Iniabot niya ang pera kay Aling Perla at tinanggap ni Maya ang sukli. Pagdating ni Maya sa bahay, ibinigay niya ang kanyang binili kay nanay. Buti naman at hindi mo nalimutan ang utos ko. Sabi ni nanay, bumiti lamang si Maya. Ngayon mga bata, nais kong basahin nyo ang kwento. Maaari nyo bang basahin ang kwento? Sige, basahin nyo ng lahat. Ang utos ni nanay. Isang umaga, inutos ni nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Eto, para matandaan mo ang utos ko. Oo, nanay, 3 itlog at 10 pandesal. Ulit-ulitin ko
inuutusan po ng nanay niya yung bata. Ay, inuutusan ng nanay niya yung bata? O inuutusan ng nanay ni Maya si Maya na bumili ng tinapay sa tindahan. Kayo mga bata, naranasan niyo na rin ba na utusan ng inyong mga magulang? Ano ang kadalasan yung ginagawa? Sinusunod niyo ba ang utos ng inyong mga magulang? O, ano ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng mga magulang? Tama, para maiwasan na ikaw ay mapagalitan.
kwento.